Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Kumusta na kayo? Ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol sa Deuteronomy chapter 29 verse 4. Last part na po ito. Deuteronomy 29 verse 4, part 2. Basahin ko ulit itong Deuteronomy chapter 29 verse 4. Yet the Lord hath not given you an heart to perceive, and eyes to see, and ears to hear unto this day. Last week ay in-expound natin yung verse 2, 3, and 4. At dito sa part 2 ay pag-aaralan pa natin yung ilang mga verses, hindi naman lahat, na maunawaan natin kung ano yung ibig sabihin ng Deuteronomy chapter 29. Maraming pong salamat sa mga kapatiran, kaibigan, mga kamag-anak na patuloy na sumusubaybay at nagfa-follow sa aking mga post. Sana po yung mga kaibigan ko sa Facebook, kung di pa kayo nakapag-follow, please click nyo yung follow sa Facebook para updated kayo sa mga post ko. At gayon din sa YouTube, sana po patuloy kayo na nanonood ng aking mga videos. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Dito na tayo sa verse 12 and 13. That thou shouldest enter into covenant with the Lord thy God, and into his oath which the Lord thy God maketh with thee this day. Verse 13, that he may establish thee today for a people unto himself, and that he may be unto thee a God, as he hath said unto thee, and as he hath sworn unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Kaya tinawag tong book na ito na Deuteronomy, na ito yung second giving of the law. Na dito ay actually the same law na binigay ng Diyos kay Moses ay nire-review nila. Kasi yung iba namatay na, yung bagong generation ay kailangan nilang malaman yung kalooban ng Diyos sa buhay nila. At hindi lang para malaman, kundi para palaging maalala, ma-review, para hindi makalimutan at ma-apply sa buhay nila. Kasi kung minsan-minsan lang tayong magbabasa ng Bible, mag-aaral ng salita ng Diyos, ay makakalimutan natin yan. So, kung gaano kahalaga yung salita ng Diyos dito sa panahon ni Moses, sa panahon ni Joshua, sa buhay natin, sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng salita ng Diyos. Hindi lang basta ma-review tayo, kundi araw-araw kailangan natin yung salita ng Diyos. Nabanggit nga doon sa Matthew chapter 4 verse 4, 'di ba? Sabi ng Panginoon Kristo na hindi lang nabubuhay sa tinapay o sa pagkain ng tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Sa dalawang bersikulong ito, na verse 12 and 13, na nabanggit yung covenant, na ang Panginoong Diyos ay meron siyang covenant sa bayang Israel. Yung sa kanilang mga ninuno, si Abraham, Isaac, and Jacob, na iniingatan ng Diyos, na pinapalago ng Diyos, pinaparami ng Diyos yung lahi ng bayang Israel, dahil yun ang pangako ng Diyos sa kanila. At ang bayang Israel na dapat sinusunod din nila yung kanilang tungkulin sa Diyos, na kapag sila ay faithful sa Panginoon, sila ay ingatan ng Diyos at papalaguin sila. Subalit kapag sila ay nagkasala, merong karampatang parusa at merong sumpa sa bawat kasalanan na ginagawa ng bayang Israel. Dito tayo sa verse 14 and 15, ang sabi, neither with you only do I make this covenant and this oath. Verse 15, but with him that standeth here with us this day before the Lord our God, and also with him that is not here with us this day. Itong covenant and oath ng Panginoon ay hindi lang applicable sa bayang Israel sa panahon niya, kundi dun sa, sabi rito sa verse 15, but with him that standeth here with us this day. Ang covenant at oath ng Panginoon ay applicable din hindi lang sa lahi ng bayang Israel. Sa panahon ng bayang Israel, sa panahon ni Moses, meron silang kasamang hidden people o ibang lahi, na kahit na sila ay ibang lahi, subalit sila ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa batas ng Diyos, sila ay pagpapalain ng Diyos. And then lastly, yung sabi nito, and also with him that is not here with us this day. Yung covenant ng Panginoon at yung oath niya ay applicable hindi lang sa generation sa panahon ni Moses, kundi dun sa sumunod pang generation at marami pang generation. At applicable yan sa mga anak ng Diyos sa panahon natin ngayon. Yan ang ibig sabihin ng verse 15.
na kapag ginagawa mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, pagpapalain ka ng Diyos. Verse 16 and 17, "For you know how we have dwelt in the land of Egypt, and how we came through the nations which ye passed by. And ye have seen their abominations and their idols, wood and stone, silver and gold which were among them." Yung tinutukoy na abominations dito, hindi ko na tatagalogin kasi masakit pakinggan, na itong land of Egypt, marami silang sinasambang mga rebulto. Okay? Nagawa sa kahoy, sa bato, sa silver and gold. Sa panahon natin ngayon, ganun pa rin. Hindi nagbabago yun. Kung yan ay abomination sa panahon ni Moses, hanggang ngayon, abomination pa rin yan sa Diyos. Kung kaya ang Diyos ay galit na galit, He is a jealous God na gusto niya, siya lang ang sasambahin mo at wala nang iba pa. Verse 20, "The Lord will not spare him, but then the anger of the Lord and His jealousy shall smoke against that man, and all the curses that are written in this book shall be lie upon him." Ayoko na masyadong i-expound ito. Ito na mismo yung matindi na ito na kapag may ginawa kang kasalanan sa Panginoon, lalo na yung pagsamba sa ibang Diyos, ito yung mangyayari sa'yo sa verse 20. Verse 26, 27, and 28. "For they went and served other gods," in-highlight ko yung gods, "and worshiped them, gods whom they knew not, and whom He had not given unto them. And the anger of the Lord was kindled against this land, to bring upon it all the curses that are written in this book." Verse 28, "And the Lord rooted them out of their land in anger, and in wrath, and in great indignation, and cast them into another land, as it is this day." Yung sinasabi sa verse 26, "For they went and served other gods," na yung kanilang kasalanan paulit-ulit na kapag sila nagkakasala, palaging sumasamba sila sa ibang Diyos. Okay, na hindi nila kilala. So, paparusahan sila ng Panginoon. And then, yung sa verse 28, "And the Lord rooted them out of their land in anger and in wrath and in great indignation." Mga adjective dito. "And cast them into another land." Na sila ay naalipin ng iba pang mga bansa. Okay, sa Babylonia Empire, di ba? Dun sa Assyrian. And then sa New Testament, nasakop sila ng Grecian Empire and then yung Roman Empire. Di ba? Sa panahon ng Panginoon Kristo yon. Conclusion na tayo. Sa Old Testament, especially sa panahon ni Moses, ay panahon ng batas. Kaya ang sabi dun sa John chapter 1 verse 17, "For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ." Na sa panahon ni Moses na mahigpit ang Diyos na kapag ikaw ay nagkasala, paparusahan ka at commonly, kamatayan ang parusa. Particularly dun sa batas na kapag ang bayang Israel ay sumamba sa ibang Diyos, sa mga Diyos-Diyosan na walang buhay, dun sa mga images. Sa panahon natin ngayon na ang Diyos ay nag-exercise ng kanyang awa, ng kanyang dakilang pag-ibig, na sinasabi dito sa Ephesians chapter 2, "But God who is rich in mercy for His great love wherewith He loved us," na siya ay nagtitimpi, naghihintay, nagbibigay siya ng chance na tayo ay magsisi ng kasalanan at lumapit sa Kanya ng may pananampalataya, na walang nangyayaring masama sa kanila. Hinayaan na sila ng Diyos na gumawa sila ng maraming kasalanan patungkol sa pagsamba sa ibang Diyos. Sinabi dito sa Romans chapter 1 na God gave them up and gave them over. At dun sa Ephesians chapter 2 verse 8, ang sabi, "For by grace are you saved through faith," na yung taong lumapit sa Diyos, nagsisi ng kasalanan, tinanggap si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos ay unmerited favor, na yung isang taong hindi karapat-dapat, na ang taong makasalanan, namumuhay sa kasalanan, ay nakatanggap na ligtas. Yan ang biyaya ng Diyos. Ang wish at ang prayer ko sa ating mga kaibigan na hindi pa nakakilala sa Panginoong Kristo ay na sana magamit ang mga mensaheng ginagawa ko na sila ay makakilala sa Panginoong Kristo para sila makatanggap ng kaligtasan, ng biyaya ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan, mga kapatid. Hanggang sa muli sa panibagong topic na ating pag-uusapan, pagpalain tayo ng ating Panginoon.